Hello guys, hello Aries. Welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888 Aries. Alamin natin kung anong messages, vibration, gabay energy para sa lahat. General reading, so pwede kang makaresonate. Gamitin mo yung intuition, Aries. Ito ay weekly, last week siya ng 2024 na November. Worthiness and synchronicity. Okay, sorry. Ito, tingnan mo. Ang ganda ng card mo na to. Okay, itong first card mo, nagsasabi na lahat daw ng prayers mo, questions, are being answered by synchronistic events. Notice them in order to increase their flow. So, siguro may pinagpipray ka, may minamanifest ka, may goals ka, may dreams ka na siguro iniisip mo imposibleng mangyari. But dito, sinasabi ng barahang to na lahat ng prayers mo, yung tanong mo, yung sagot sa katanungan mo, ay posibleng sinasagot ka na ngayon ng universe and then ng ating Panginoon in synchronistic ways or events. So, yung mga unexpected events, mga signs, symbols, synchronicities na events sa buhay mo, kailangan mong maging aware dyan. Okay? Next is worthiness. Dito sinasabi sa'yo, Aries, na dapat malaman mo na deserve mo daw na makatanggap ng good things or regalo, prosperity, or abundance. Okay, sure naman yon, di ba? Lahat, kahit hindi lang Aries, deserve ng lahat ng tao makatanggap ng biyaya. Okay. Nakikita ko sa'yo, pwedeng mayroong travel, relocation, movement, good news ang posibleng dumating sa'yo. Meron din pagbabago, change, transformation, alchemy, parang ganon, transition, life-changing events, new life, new source of happiness, new source of hope, parang ganon. So, ito yung nakikita natin sa ngayon. Okay, so first card mo dito is Three of Swords. Yung Three of Swords mo, nakikita ko sa'yo dito na posibleng, ikaw ba yan or ibang tao, mayroong ditong medyo malungkot. Pwedeng Lunes siya or Martes or hindi natin alam. But sinasabi sa'yo dito na yung kalungkutan mo daw dito, so pwedeng yung mga iba sa inyo dyan is nag-iisip kayo ng kung ano yung possible na sagot or answer. Ayun nga, sinasabi sa'yo dito. Pwedeng, kasi yung mga sagot sa atin ng universe minsan, ng Panginoon, hindi natin yun mararamdaman kung ang daming maingay sa paligid natin. Like for example, nag-i-invoke ka ng angels, kasi ako minsan nag-i-invoke ako. Archangel Raphael, Gabriel, and Michael. Pag nag-invoke ka nun, dapat pumikit ka lang. Diba? Dapat sa tahimik ang lugar. Dapat sa lugar na walang ingay talaga. Mas maganda dito is middle of the night. Na walang ingay, walang television. Turn off mo yung phone. And walang maingay talaga. Kahit yung alarm clock, kahit yung mga clock na tak, tik, tak. Dapat hindi mo yun naririnig. Yung parang wala kang marinig. Kahit yung aircon, sound ng aircon, electric fan, hindi mo yun dapat maririnig. So, invoke Archangel Michael, Gabriel, Raphael, or yung spiritual helpers mo, then yun, parang i-direct mo yung energy mo sa kanila. Yung parang ramdamin mo na harap mo sila. Okay? Nakikita ko siya dito na meron kang mga disappointments, merong takot ka na nararamdaman. Pwedeng 3 months ago, parang ganon. Or pwedeng kahapon lang. And nakikita ko siya dito na may 10 of Swords. So, sinasabi sa'yo na posibleng yun na nga, may kasagutan ka na makukuha through synchronicities. Pero minsan, hindi natin makuha-kuha yung sagot na yan. Lalo na kung ang ingay sa labas, ang ingay ng isip natin. So, patahimikin mo muna yung isip mo. Paano mo yun papatahimik? Yun, i-cut mo muna yung negative thoughts mo. Paalisin mo muna siya. Diba? Kontrolin mo yung isip mo na sabihin mo, kailangan kong makuha yung energy na gustong ipahiwatig sa akin ng Panginoon. So, please, diba? Minsan ganun yung gawin nyo. Okay?
Oy, Page of Coins and King of Swords. So, nakikita ko sir dito na ang focus ng ibang Aries is makaalis na sila sa financial poverty, 'di ba? Kasi financial poverty, yung focus nila is matanggap na nila yung financial health, financial new beginnings, matanggap na nila yung good news tungkol sa pera, matanggap na nila yung mga offers na yan, projects, contract, parang ganun. So, yun yung parang focus nyo. Kaso lang, meron iba sa inyo dyan na until now, naghihintay pa rin. Okay? Until now, naghihintay pa rin sila. Medyo problematic. Bored na sila sa kung nasaan man sila sa ngayon. Page of Swords. Nakikita ko sir dito na naghihintay ka ng isang balita tungkol sa Six of Wands. So, pwedeng dumating siya. Kung halimbawa, Monday, 25 of November, hindi maganda yung pakiramdam mo, feeling mo malungkot ka, bored ka, kasi minsan sa panahon yun pag sobrang init, sobrang lamig, naiiba yung emotion, hindi makatulog, ganyan, ganito. So, Six of Wands, sinasabi sa'yo dito na Page of Swords, posibleng makatanggap ka in the near future, ng victory, success, recognition, justice, freedom, na nakikita ko sa'yo dito na posibleng yan yung minamanifest mo, okay? Sa trabaho naman, nakikita ko siya dito na yung balitang matatanggap mo is sobrang prosperous. Kasi, ibig sabihin yan, may matatanggap ka na recognition sa trabaho mo na magaling ka sa trabaho, makakatanggap ka ng posibleng payouts, bonuses, lump sum of money, or yung iba sa inyo dyan is posibleng magkakaroon kayo ng offer, new offer na posibleng makatulong sa inyo para maging parang stable yung financial nyo. Diba? Mga additional income or kung ano man siyang additional na financial support. Kita ko sure dito na may iba sa inyo na Aries na pagod na sila sa paghihintay ng kung ano mang good information, good news. Eto, like naghihintay sila ng papeles, naghihintay sila ng clarity, naghihintay ng sagot, ng justice, ng kung ano man tong hinihintay nyo, okay? Answer. Kita ko sa inyo dito, lalo yung pupunta ng ibang bansa, okay? Naghihintay ka ng visa or pwedeng naghihintay ng mga kontrata. Nakikita ko sa inyo, medyo pagod na kayo sa paghihintay. Kailangan mo dito, so kung pagod yung katawan mo or paano pa man, sinasabi dyan sa'yo na matulog ka, okay? Bigyan mo yung katawan mo ng time para makapagpahinga sa linggong ito. Kasi pagkagising mo, para siyang isang magic na pwedeng magbago yung pakiramdam mo. Kasi siguro kaya nasa Three of Swords ka and then hindi ka masyadong interesado or hindi ka masyadong focus or hindi ka masyadong abala or hindi ka masyadong kontento kasi pagod ka siguro, kulang sa pagkain or pwedeng may namimiss ka, mayroong hormonal imbalance sa babae or pwedeng yung iba, bored talaga sa buhay. Kasi pag bored tayo, malungkot tayo. So dito sinasabi, pahinga yung kailangan mo. Magpahinga ka, and pagkagising mo, parang isang milagro siya na medyo mababawasan yung sama ng loob mo, mababawasan yung mga iniisip mo. Okay? So, thank you guys for watching. Bye!